Nagsimula ng tumagsa mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, gayon din sa mga paliparan at pantalan para maagang samantalahin ang nalalapit na holiday season. Ang inaasahan pong pasahero sa PITX sa abot daw ng hanggang 200,000 kada araw, mahigit triple sa regular po nilang bilang na 60,000 bawat araw lamang. Samantala, inaasahan naman na papalo sa 4.5 milyong pasahero ang dadagsa sa iba't ibang mga transportation terminal sa Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, kumusta na dyan? Yes, Alex, alam mo, hanggang alas 6 ngayong gabi, ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Express o Exchange ay nasa halos 150,000 na yung dumating na pasahero. Ngayong araw lang yan na dito sa PITX. At sa mga oras na ito, dito lang sa gilid ko sa ground floor ay nandito kasi yung daan, yung escalator paakyat sa second floor kung saan pwedeng makabili ng ticket yung ating mga kababayan. At nandun din yung waiting area para sa mga uuwi ng probinsya. Nako, usad pagong talaga, hindi ang lakad na masakyan kundi ng mga tao. Dahil sa dami ng mga tao na nagsisiksikan dito ngayon, paakyat doon sa waiting area. Yung iba ay para makabili ng ticket at yung iba pauwi na sa kanilang probinsya. Alas 8 pa lang ng umaga, dumating na rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange si Jeanette. Galing pa siya sa Pampanga. Pero kahit maagang dumating, naubusan pa rin siya ng tiket patungong Daet. Kanina pa pong umaga. Dapat po umaga po yung biyahe namin, kaya lang po na puno yung mga bus. Kaya nagano na lang po kami panggabi. Sinor na lang po na doon na lang po sa yung pang 8 PM po ang sasakyan namin. Papuntang Daet po. Si Aling Felicitas naman, kaninang alas 4 pa dapat nakaalis. Pero delayed ang biyahe nila dahil wala pang bus. Delay daw po ang mga bus. Mamaya pa daw dating mga alas 7 ng gabi. Dahil sa hirap ng biyahe, sa Catanduanes na lang daw siya magpapalipas hanggang bagong taon. Pag mahirap ang biyahe, baka paka-New Year na. Ayon kay Colleen Cabalsa ng PITX, para sa mga biyaheng Bicol, maglaan ng mahabang pasensya. Mahaba-haba kasi ang delay ng biyahe. Nag-allocate tayo ng additional buses specifically for Bicol Region because meron ngang landslide doon. Siyempre, para matugunan natin yung demand dahil blockbuster every holiday season ng Bicol Region, nagdagdag na tayo. Ahead of time pa lang yan. Nung Wednesday pa lang dahil doon natin nabalitaan na merong matinding. Bukod sa Bicol, dinagdagan na rin ang bilang ng mga bus sa iba pang probinsya. Mula ngayon hanggang sa Lunes ang peak ng mga pasahero sa PITX. Ang inaasahan nilang pasahero kada araw hanggang 200,000 o higit pa, malayo sa regular nila na 60,000 lang. Sa PITX hanggang sa Enero 6 ang inaasahan dagsa ng mga biyahero dahil pagkatapos ng bagong taon, marami naman ang pabalik sa Metro Manila. Sa mga pantalan sa bansa, aabot naman sa 4.5 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa. Ayon sa Philippine Ports Authority, yan ay mula Disyembre 15 hanggang Enero 5 ng 2025 lamang. Ang peak ng dagsa ng mga pasahero inaasahan sa Disyembre 22. Naabutan ng Net25 News team sina Elenita na pauwi sa Basilan. Gusto raw nilang magkahabol sa holiday celebration. Para doon sa pamilya namin po, para magkasama rin. Si Aling Violeta, miss na rin daw kasi ang mga kapatid niya. Dahil ang gusto ko po maramdaman ko rin po ulit ang mabuhay sa lugar na pinanggalingan ko po, sir. Kabilang sa top 10 ports na inaasahan na may pinakamaraming pasahero ay sa mga pantalan ng Batangas, Panay Guimaras, Mindoro, Bicol, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Marquez, Davao, Eastern Leyte, Samar at Surigao. Nagpaalala naman ng PPA sa mga pasahero na tiyaking nakamonitor maging sa lagay ng panahon. May low pressure area kasi sa bahagi ng Mindanao, partikular malapit sa Davao area. As of now, we have been monitoring it since the past few days. Walang trips na suspend. So tuloy-tuloy pa rin mga biyahe. Bilang bahagi ng kanilang preparasyon, nag-inspeksyon naman sa Manila North Port Passenger Terminal ang mga opisyal ng PPA. Sa mga pupunta sa PITX man yan o sa mga pantalan, tiyakin sa mga pasahero na nakapaglaan ng tamang oras para sa kanilang biyahe dahil na rin sa inaasahan na matinding traffic habang papalapit ang holiday season. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, sa pantalan at maging dyan sa PITX, anong napapansin mo sa pagpasok natin mga kababayan? Siyempre may mga dala-dala sila mga bagahe nila.
Anong ginagawa? X-ray ba yan o mano-mano ng mga tauhan ng security agency? May counterpart ba yan ba ng PNP? Alex, dito sa PITX, na-check naman yan. Katunayan, bukod dito sa X-ray machine, sabi ng pamunuan ng PITX, may mga nakukuha raw sila na may mga dalang, yun yung nakukuha nila karamihan, may mga dalang matutulis na bagay kagaya ng mga kutsilyo. Yung iba raw, malalaking kutsilyo pa talaga na mukhang pangtaga sa lechon. Sa mga pantala naman, meron silang mga X-ray machine na dinadaanan ng mga bagahe dahil mas malaki yung mga bahagi o bagahe na dinadala ng mga kababayan natin na sumasakay ng barko. Ayun, sinisilip ko kasi sa likuran mo, Mads, kung meron bang counterpart ang mga sikyo. Nandiyan ba yung mga pulis? Yes, Alex, nandito naman sila sa kaliwang bahagi ko. May mga pulis din na nakabantay dito at nagsasagawa din sila ng rounds lalo na kapag ganito na marami ng tao. Alam mo, kapag dagsa ng mga pasahero, hindi mo maiwasan na merong mawawala dyan, no? Nandyan si Mando. Kilala mo ba si Mando, Mads? Si Mando Rukot. Ano bang ginagawa ng pamunuan ng PITX? Tiniyak naman nila yung mahigpit na seguridad. Actually, sa mga waiting area, sa may ticket booth, marami ring mga staff ng PITX yung nakakalat dito mula ground floor hanggang sa itaas, kung saan pwedeng lumapit yung mga kababayan natin at pwedeng magsumbong. Yan ay bukod pa sa mga security guard at maging yung mga kagawad ng pulisya na narito rin sa loob ng PITX. Okay, siguro panghuli, Mads, doon sa mga hindi makakasakay, kunyari, ang isang bus company, kulang sila sa fleet nila, no? Sa kanilang mga buses. Ano ang patakaran dyan? Ang LTFRB ang magdadagdag ng mga special trips o mismong mga company, bus companies ang merong desisyon dito? Sabi ni Colin Calbasa ng PITX ay nakipag-ugnayan sila sa mga bus operator na kapag kulang yung mga biyahe ay magdagdag na lamang sila ng mga bus. Ang pangako naman daw ng mga kumpanya ng bus sa kanila ay may mga inilaan na sila na mga pang-ayuda sakaling magkaroon ng kakapusan ng mga sasakyan dito sa PITX. Hindi, example, kunyari ang isang bus company, 10 buses lamang ang kanyang pwedeng ilabas, no? So, saan sila kukuha na iba? Sa ibang kumpanya na hindi naman nila ruta ang Southern Tagalog area? Oo. Ang sabi, meron na silang mga binigyan ng special permit, Alex. Marami-rami rin daw yung nabigyan ng special permit dito na mga nag-iba ng ruta. Ayun, okay. Sige, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan sa PITX. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.